Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, dito pa rin tayo, Gubat 15. At itong battle na re-reviewin natin. Sa pagkakaalam ko, ito yung main event nung event na to. So GL versus MR Industria. On paper, masasabi kong style clash to. Kasi yun nga, alam naman natin si MR kung mag-perform yan, parang nasa chatro, 'di ba? Lyrical, yun yung mga banat niya. Si GL naman more on punto, references, tas kung ano-ano angulo yung mga naiisip niya. So sa tingin ko style clash talaga to. Sa tingin ko magkakatalo na lang sa mga punto na tumatama. Si MR, hindi naman natin pwedeng i-count out si MR kasi may mga punto rin si MR na alam mong mabigat pag tumama. Si GL naman more on references, more on storytelling yung ginagawa niya, yung imagery, 'di ba? So ayun, tignan natin kung anong klaseng battle to. Medyo mahaba-haba tong battle na to, pero pakinggan natin, reviewin natin, breakdown natin hanggang sa kaya natin, no? Kung ano yung kaya nating i-explain sa battle na to. Okay? GL versus MR Industria. Game. 1 minuto dapat, pero hayaan natin sila. Pakinggan natin, unang banat, Gubat 15. GL. Yo! Yo! Panaginip to ni MR. Tama. Dito sa gubat magtanghal. Kalikasan, kalakasan, ganun ka magmahal. Kung sining mo gamitin ko, ano ang kakambal? Ako ay mabubuhayan sa iyong pagpapatiwakal. Game! Jan Leo! Batambaho! Nakakasulasok? Kaya pala, may taga-etivac na nakapasok. Dala yung lansangan at lansang kahit nasa gubat pa naman, wala kaming respeto sa rapper na amoy kalyeng katawan. Pagmasdan, mga puno naging poste, mga baging naging kable, yung bundok ay nasusunog at yung hangin miserable, yung hardin at yung talahib, may aspaltong bumubuhos. Lumalakas industriya habang gubat na uubos. Uy! Kaya gising... Uy! Ganun, dun pala maglaland yun. Akala ko, abang pinapakinggan ko yung pag-spit ni GL, iniisip ko, bakit kaya ganun yung reference? Tapos ayun, nagland pala sa ganun. Lumalakas yung industriya, nauubos yung... Okay, ganda nun, ang ganda nun. Gubat na uubos. Lumalakas industriya habang gubat na uubos. Ganda, ganda. Ganda Kaya nun. gising MR, kung ayaw mong makitang yung aswang ay naging vlogger. Oo, nagtrending sa madla. Yung manananggal, may OnlyFans. Pero bewang lang at pababa. Yung tikbalang nag-angkas, tas sumusunod sa Waze, tas sa puno ng balete, may kapring nagve-vape. Pero yung pinakamasahol na imahing matatanaw, makikita nyo si MR sa TikTok sumasayaw. Dahil takot sa elemento ng komedya. Pasensya,
Di ba't ito ang iyong phobia? Na yung civic at kultura ay di mapulutan ng leksyon? Na yung wika ay babuyin gawing pulutan at lechon? Hanggang umasim at initin, di mapanis siyang aliw? Oo, binaboy iyong sining, tas ginawang lechon paksiw. Ew! Kasi may album to, na yung titulo, Ala-ala, daan ng mga tumakas, maangas. Yung tabas, pero di nga bumakas, tunog maganda lang, paulit-ulit yung ideya, paulit-ulit ang laman, dumudulas sa ating memorya, lahat ng kanta niyan, yung album ala-ala pero di matandaan. Habang ako, Gino Lopez, sa tubigan nagsiga, ako yung tubig sa taong grasang nagmamantika. Oo, madumi ang dura, kaya ilog ay lumabo. Tayo'y tubig at langis, bawal kang humalo. Okay. Kasi si Lakas nun. ay dugyot! Isang modernong animal. At pag siya'y kumain ng basura, tawag dyan ay kanibal. Gagi. Kaya walang susunod sa'yo na tao sa portal kung ang daan ng mga tumakas ay mabawong imburnal. Oo, walang susunod sa'yo. Sigurado walang duda. Maliban na lang kung may 80,000 na ayuda. Ano kuha? Madungis ba yung tema? Ika'y di solusyon. Walang silbi industriya, makalat evolusyon. Walang silbi sa Bisaya, di ba't way polusyon? Hindi, kung may MR sa Bisaya, di way polusyon. Kasi panaginip to ni MR, tama? Hindi, ako ba'y nagkamali? Hindi pakita mo sa amin, huwag mong isang tabi. Yung panaginip, ilarawan kung paano itahi. Nakahanda na mga tenga, patulugin mo kami. Okay. Overall na lang, no? So, hindi... sige. Feeling ko, nagpapainit pa lang si GL. Yun yung tingin ko sa unang ikot. Yun yung tingin ko sa round 1 ni GL. Feeling ko nagpapainit pa lang siya. Feeling ko since ata niya to, kababalik lang ata niya eh. Sabi ni Bossing Eric nung pinakilala siya dito, ang pagbabalik. So, feeling ko ito yung unang battle niya after niya mag-champ. Sa pagkakalam ko hindi ko na determine kung ano yung pagkakasunod-sunod eh. Sa dami ng battle na nare-review natin. Pero ayun. So feeling ko nagpapagpag pa ng kalawang to eh. Si GL eh. Feeling ko painit yung unang ikot. Bakit ko naman nasabing painit? Kasi hindi pa ganun kabibigat yung mga punto niya. Effective guys. Don't get me wrong. Effective yung ginamit niyang references. Yung may mga technical tsaka maglalan sa jokes, 'di ba? Kasi parang sinasabi niya na si Emer daw is not a fan of comedy, parang gano'n. Yun yung kwento, yun yung storytelling na sinasabi niya, which is okay naman kasi nabuo yung image 'di ba? The imagery was built. And then hinahanapan ko pa si GL ng mga mabibigat na suntok eh. Feeling ko hindi ko pa narinig sa unang ikot. At ayun, marami naman akong nagustuhan na linya dito. Yung ano ba yun? Hindi lang masyadong nasasakyan din ng crowd eh. Hindi ko alam kung bakit hindi masyadong nagre-react yung crowd, pero malakas yung ibang mga lines ni GL. Nagustuhan ko yon, yung maganda yung yung kagubatan, lumalakas yung industriya, nakakalbo yung kagubatan. Ang ganda nun, men. First time ko makarinig ng ganun, 'di ba? Ang astig lang nun. Tapos yun, marami naman yung mga references na ginamit ni GL. Maganda yung mga angulo niya, effective naman, pero ang hinahanap ko dito is yung bigat ng suntok, yung impact ba. Kasi kung napanood nyo yung ibang mga battles ni GL, yan, yung laban niya na lang niya kay
J-Black, yung Sinagtala versus Icewater. Nakita nyo naman siguro, napanood nyo naman siguro kung gaano kabigat yung mga punto ni GL dun, di ba? O kaya sabihin natin kung sino yung mga nakapanood nung live nung Vuelta Balentong 12. Di ba? Alam nyo kung gaano kabibigat yung binara ni GL nun. Meron pa laban niya kay Vitrum, pwede rin, di ba? Pero kulang medyo nakukulangan lang ako sa pinakita niyang performance dito sa unang ikot. Kaya nga sabi ko parang nagpapainit pa lang siya dito. Okay? Round 1 ni beatable to beatable yung round 1 ni GL, pero syempre depende sa magiging round ni MR. Game. Binabangungot to. Kulang ka sa paalala. At nais ko lang ipaalala na si Emar ang kaharap mo. Kaluluwa mo sa iyong katawan ay ilalabas ko upang sa harap mo, harap-harapan kong duduraan ang iyong espiritu. Huhubarang kita sa kahihiyan hanggang tuluyan kang talikuran ng hinaharap mo. At sa harap nyo, paiikutin ko hanggang mapigtal tong duplika ng duplika na pinaduplika na kahit magpakasusi ka sa pinto nila ay pambukas ka lang ng delata ng gutom na industriya. Okay. Ito na ang paghinto mo ng paghahambing mo sa panahong magkaiba. Kakakumpara mo sa nagawa nila sa oras nila. Di mo na malaya ng kasalukuyan ay oras mo na. Pagkat dito sa gubat, akin to. Etong matching mababagting sa lambat kong malalambak. Uulanin ang nakakalason sumpit, sundang pana at didoseng sumpak. Pagwis ni Adarna, at sa kokote mo isasaksak, paimpyerno ang iyong bagsak, pagkat pailalim ang lipad mo, GL, anghel na nasa talampakan ng pakpak, kaya pakinggan. Ano pakyu? Wala sa bokabularyo ko mamakyu. Pakinggan ang huni ng ibong pipit na kinainggitan ng isang lawin. Ngunit nadodoling sa aking kulay kaya hindi ako magawang dagitin. Kanyang pakaya'y melodiya kong nagpapaindak sa bundok, dagat at hangin. Na kahit makuha mo ang aking musika, awitin ko hindi mo kayang awitin. Ni sulatin, masusunog ka o babasahin. Grado ng antipara mo ay kukulangin, pagkat kung lilinawin aking ibig sabihin, ang matatagpuan mo sa aking linya ay iyong tadag tit 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 tit. Unang round ko pa lang, di ka pa pwedeng mamatay. Patay ka. Kaya itutugma ko yon sa buhayin. Buhay, di ba? Pagkat kung tutuusin, tayog ng yung lipad ay kulang pa kung susumahin. Hindi ka ibong mapanganib sa gubat, GL. Isa ka lang sisiw na pinangalanan na lawin. Ganda nun. Ang labo. Ang malinaw lang, pagkatao mo kay Emar maglalaho, magpapalit ka ng katangian pag-atang ko sa'yo ng emosyong magkakahalo. Habang sa magpapalit ka ng kataingian pagkatapos ko iatang sa'yo ang emosyong magkakahalo. At kasabay mong hahayo. Yang mga ideya mong mula sa iba't ibang libro,
Pagkat aklat ko ba ay mula sa talino ko lamang na mapapa sa inyo. Habang ikay mapapasama, masasawi kang sala. Gulpe de gulat ang matatama sa mong tala. Tang, uurong ang iyong para. Tang, na orihinal kang hinirang. Pagkat naririnig ko ang boses ko sa iyong paninindigan. At aking pang pinag-iisipan kung isasama ko sa'yo ang mga hindi. Ang mga hindi. Mag-aalay sa'yo ng katahimikan para sa iyong katahimikan. At wala, mas bagay sa'yo yon dahil mas maingay yon kaysa sa palakpakan. Okay, maganda yung round ni Emar, pero medyo nung para sa akin lang to nakuha ni Emar yung yung momentum niya, pero parang para sa akin na over niya yung round niya. So what do I mean? Maganda na kung puputulin mo siya sa sabihin nating 2 minutes, hindi naman yung saktong 2 minutes, no? Hindi naman. Meron kasi ako napansin na pang-ender na Sabi ko, ay puta, ender. Ang ganda nun, ang lakas na. Nakala ko hindi na siya mag-spit, pero nag-spit ulit si Emar. Tapos, ayun na naman, nakarinig na naman ako ng, baka ito na yung ender. Solid na naman. Tapos biglang, may nag-spit na naman. So, ako, on my own preference, maraming magagandang linya si Emar na enough para maging ender. Pero since nasusundan niya ng nasusundan, para sa akin nagkakaroon ng dragging moments 'Di ba? Hindi ko alam kung ganun nyo rin nakita kasi may magandang line siya doon na uy, okay na yon, pang end na yon, tapos nag-spit ulit. Narinig nyo na naman na pwede na pang ender, nag-spit ulit hanggang sa yun parang nagsawa ka na nagsawa kang isip na ender na ba to? Sige, tuloy na lang natin makinig. Ganun na lang hanggang sa natapos na lang ni Emar ng plain. Ganun ko siya nakita. Pero overall, maganda yung pinakita ni Emar. Ang ganda nung technicality, syempre. Emar, kilala natin yan. Nagustuhan ko yung yung pinapakain ka lang sa gutom na industriya. Ang ganda nun. Lupit nun. Tapos, yun, marami. As in, marami. Sa tingin ko, itatabla ko muna yung unang ikot. Sabi ko nga sa inyo, feeling ko nagpapainit si GL dito. Hindi pa ito yung GL na ina-expect ko. Hindi pa ito yung GL na hinahanap ko. Kay Emar naman, maganda na sana. Effective na sana. Malakas na sana. Pero, since, para sa akin, on my own preference, medyo naging dragging siya sa second half kasi umuulit yung mga senaryo sa utak ko na hindi pa pala yun hanggang sa nagsawa kong mag-isip ng tamang, di ba? So, ayun. Overall, maganda yung pinakita ng dalawang MC sa unang ikot. Punto, di ba? Sabi ko sa inyo, punto versus lyrical. Di ba? And plus, yung performance ni Emar, sabi ko nga sa inyo, more on, may kita, parang nakikinig kayo ng chatro di ba? Ang ganun siya mag-perform Para siyang, alam mo yun, sa mga high school, di ko alam kung may ganito pa sa high school pero nung high school kasi kami, may chatro, di ba? May film showing, may chatro. So, hindi ko alam kung sa mga bata ngayon, sa mga high school ngayon kung may ganun pa, pero ayun, pang chatro yung ganap ni Emar talaga. Kahit saang beses, saang battle ko siya nakikita, pag napanood ko siya, pang chatro talaga yung Pero ayun, overall, para sa akin, nagpapainit pa lang yung dalawang to. Okay sana yung kay Emar kaso medyo naging dragging lang siya for me. Kaya itatabla ko muna to sa 8 points. Round 2, pakinggan natin. Oh! Yun na yun. Yung panaginip ni Emar,
ako'y di nawili. Kaya pag-usapan na lang natin yung ex mo, si DB. Uy! Oo, si Des. At yung storya nung pandemya ating alamin. Kala mo gising ka na, nasa panaginip ka pa rin. Kasi may love song to. Check nyo. Yung title, Pagkakamali. At yun yung malaki mong pagkakamali. Kasi kala ko ay hawak mo. Yung ibang dimensyon, well, di po yata. Sa kalawakan, lumalaban, pero LDR, di mo kaya? E paano walang cellphone? Gusto niya ay sulat lang. Gusto niya yung parang liham ni Andres kay Kaoryang. Tinanong siya kung mahal niya, yung sagot niya ganto, mahal ba ng araw ang buwan? Yung nagtatanggal puwang sa kalangitang kulimlim, kampanang iyayanig sa bawat nilalang magigising si Emaray kulang sa dilig. At si DB sumagot nagsasabing, kaya mo to. O Emar, mahal kita. Ice teru, saranghe, ti amo. Ang kaso, nag-hallucinate ka lang parang Chris Delano. Oh, Oo, okay. she kept her walls up. Yung pader Pinano, mistulang Donald Trump, tas ikay Meksikano. Kaya ikaw ay na-obsess, di ka respetado, at nakita nyo si Emar kay Desperado. Kasi kung si Zenlook kumantot ng tadhana, si Emar na corrupt. Ikaw yung tindira ng tadhana, and boy, it fuck you up. Kasi kung may Looney plus Frizzle-an equals may nanalo na, si Emar plus anong plus, si Des naglaho na. At sa ML lang may epic comeback. Kaso yung MM ay very weak, kaya gets mapre-predict na yung balik ay masakit, vengeance at beleric. At ang umaasa sa tadhanay, walang sense na entity. Yan ang death ng enemy. Pagkat ngayon mo lang nakitang walang death sa destiny. Disney, nice. Kasi nga may album to, na yung titulo, Ala, Ala, Daan ng Mga Tumakas. Tumakas? Talaga? Paalala, yung irony ay malalana kasi ikaw yung di makatakas sa mga alaala. Kasi kala mo ay parang echo na pagtagal lihina. Ang kaso, she speaks volumes parang encyclopedia. Kaya boses niya sa tenga mo'y mahirap tanggalin, talagang iindahin. Kasi ang DB ay decibel, kaya naririnig pa rin. Ganda nun? Kaya ano, mababaw ba yung GL? Pero gets na yan. Di ko dinama yung GF, yung X niya lang. At tong angle, kay Plasma galing, oo. Gago. Sabay sa uso, kaya ganto katuso. Kasi kung may plasma sa dugo, dadaan sa puso. At deserve ni Emar to, total pinaka bano. Gitraidor ka sa uprising, murag di ka kamao. Kaya, ano, di nyo nakuha na yung halimaw niyang imahe umiyak ng kusa hanggang humupa at yung dagat-dagatang apoy namatay sa luha. Kaya DB man o GL parehas ang tagpo, dalawang letra lamang Emar ang papatay sa'yo. Kaya ano, gising o pwede ring hindi, ikaw na magpasya para kahit sa panaginip makita mo pa siya. Okay. Isang anggulo lang umikot, no? About lang dun sa pangalan nun, Desi. Diba? So, in-stretch ni GL yung angulo na yun, which is X nga daw ni Emar. So, yun. Feeling ko sinadya ni GL na maging maging ganito ka, 'di ba? Sabi niya, mababaw ba yung GL? So, feeling ko sinadya niya na ganito lang yung gawin niyang angulo. Feeling ko hindi siya tumodo. I don't know knowing GL, ako kasi napanood ko yung dalawang battle ni GL sa Vuelta Balentong. Napanood ko rin yung battle ni GL kay kay Icewater. Alam ko kung paano magsulat ang isang GL . Alam ko na kapag
alam mo yon, umpisa pa lang dumidikdik na yan eh. Umpisa pa lang mabigat na yung punto niyan. Umpisa pa lang mabigat na yung impact ng bawat linya. Pero dito I don't know if hindi ba effective yon or hindi ba sinasakyan ng tao. Pero para sa akin, kung paano ko siya nakita o paano ko siya napanood, effective naman eh. May kulang lang, 'di ba? Sabi ko nga, knowing GL, I know mabigat to sumulat, mabigat to pumunto. Pero andun na yung sulat eh. Given, andun na yung references, andun na yung pagkaka-stretch ng isang angulo. Okay yon. Pero may kulang. Yun nga yung mabigat na punchline, mabigat na impact, solid na impact. Yun yung nakikita kong kulang sa performance ngayon ni GL. Pero maganda pa rin naman yon. At hindi lang ito yung ine-expect kong GL. Okay? Don't get me wrong. So, yun. Pakinggan natin si MR. Yung round 1, tinabla natin kasi maganda yung pinakita ni MR eh. Then, si GL, feeling ko that time, nagpapainit pa lang siya. Pero, yan pagdating sa round 2, feeling ko halos same ng performance. So, chance ni MR na makuha yung round 2. Tignan natin. Sama mo. Dalawang letra lang ang papatay sa'yo. Ako si EI. Ako yon. Bakit ba ganyan ka mag-rap? Ako si EI. Kumatalon-talon. Napapunta ka ng Amerika, napunta ka kay Plasma. Panginan yan. Ang layo. Layo na nga nito, layo pa nito. Tumatalon-talon ang impormasyon. Kaya mukhang nakalabas ka sa kahon, sa kakatalon. Sa kakatalon, nakalabas ka sa kahon para makahon sa sarili mong isipan. Nakakahon kang nagkampiyon o masta kang ngayong leon para ikahon ang ama mong kalikasan. GL, balik sa pinanggalingan. Matutong maghugas, magtiklop ng pinaglamunan mo't pinagkainan. Kung hindi, tutunawin ko yung gintot kutsara, tinidor at ipapainom sa'yo. Ngunit hindi pababa, kundi pahalang ang pag-uhit nito sa iyo lalamona. Ayos ba tayo dyan? O tina mo, pati sila sang-ayon na itumba ka. Baka, tunog mo ba? Naiisa lang kami ng kagustuhan. Hindi kasi lahat ng humahanga sa iyo ay iyong kaibigan. May mga pumarito para mapanood ang pagsirit ng dugo mo habang masaya kitang pinapugutan. May mga pumarito para mapanood kung paano ko tatapak-tapakan ang pangalan mo sa ngalan ng aking ngalan. May mga pumarito para, si Kuya Kebs, pumarito para makuhanan kung paano ka aaniurin ng dagat-dagatang apoy sa kagubatan. At ang industriya na to ay pumarito para taniman ang lupa nyo ng halaman. Ano masusunog ang gubat? Agrikultura. Halaman. Hindi yan, kundi yung nakakalason at ipapalamon ko sa angkan mo at kaapu-apuhan. Ako si Emar, nandirito. Abay, gusto ko lang ang gawin niyang katawan mo't kalansaye. Gawin kong goryon. At bituko mo ang pise. Bay nang makita mo mula itaas ang bakas ng pinagkaladkaran ng ancestor mo, Leyte hanggang Cavite. Kaya kung taga Leyte ka, Leche ka. Na kahit gamitan mo ko ng itim na mahika, ang agimat ko ay subok. Sa katunayan, pag binabarang ang mga mangkukulam sa etebak, ako ang gumagamot. Kaya wag mo nang intindihin niya mga lumang Diyos. Intindihin mo tong industriyang bagot na kahit manalangin ka't manawagan pag hindi ko pinayagan ay hindi sila sasagot. Lalo pa sa tulad mong pulpol na apostol na nagpapastol sa iniihian kong lupa.
Habang ako'y itim na lobo nagbabalat tupa, ikay tupang binalatan, pangkatay para sa palengke, pambenta. Tinera ko na lang may pera, bayaran ko na ng renta sa 30. Ayos, Pero ah. mukhang hindi ka bebenta. Sa bahonan yon laman loob, parang amoy daga sa gubat na konkreto. Na masaya na't kinuntento ng gobyerno sa lasa ng keso. Kaya uhaw sa sarili mong patubig, gutom sa sarili mong taniman hanggang maikongkreto. At namatayan ka ng paniniwala na mula nung naniwala kang ang ebolusyon ay may tarantado. Ay, sementeryo. Sorry. Wala kasi kami nun. Walang hanggang evolution sa amin, hindi namamatay. Kaya ang sarap lang sabihin, hindi tayo pareho. Parehas na makatalang, ngunit ikay makatalang na makatalang habang ako'y makatang may industrialismo. At ang mensahe na yan ay hindi mula sa akin, kundi mensahe sa Panginoon mo mismo na pinangalanan nilang OMSIM. Okay. Feeling ko round 3 tayo magkakaroon ng final judgment kasi medyo nahihirapan ako sa performance ng dalawa. Si MR given yan na ako real talk, ina-expect ko na ganito talaga yung ipapakita ni MR. More on chatro style, lyrical or lyricism. Yun yung ina-expect ko, which is napanood ko naman kay MR. Ang kay GL ako nahihirapan kasi syempre mataas yung expectation ko kay GL. Kaka-champion niya lang that time this time, 'di ba? Ang pagbabalik nga 'di ba? So ako mataas yung expectation ko kasi coming from that finals, maganda yung pinakita niya. Tapos syempre ako I'm expecting na mas solido yung ibibigay niya. Pero yun nga, siguro nagkaroon lang ng tapal-tapal sa sa isip ko kasi mas nauna ko napanood yung Vuelta Balentong niya na laban, yung Sinagtala Ice Water, mas una ko napanood yon. Tapos dito ito. So compare to those battles, na yung tatlong battle na yun, Sinagtala Ice Water, GL Husky, GL Raffian, ang lakas ni GL doon, guys. Kung napanood nyo yun, tangin na sobrang lakas ni GL doon. Kumbaga kulang kay GL yung dalawang battle sa isang gabi. Ganun kalakas yung GL, men. Tapos, syempre, yun nga, saka ko to napanood, medyo nakukulangan ako. So, sana naintindihan nyo, sana klaro sa inyo yung explanation ko kung bakit ganito yung impact sa akin ng round 1 and 2 ni GL. So, sa tingin ko, unang ikot, pangalawang ikot, bibigyan ko ng tabla sa 8 puntos. Medyo nabibitin ako sa pinapakita ni GL. Hindi ito yung GL na ina-expect ko. Medyo nagagaanan ako sa mga punto niya. Effective. Don't get me wrong, effective yun. Pero bitin sa suntok, bitin sa angulo, bitin. Basta, bitin May kulang. Kay MR naman, as expected, as usual na MR, okay yun, lyricism, theatric na performance, 'di ba? So, round 3 siguro, doon tayo magde-decide. Ano ko lang to, guys, sa preference ko lang to. Kayo, kung paano nyo napanood yung battle, pwede natin pag-usapan sa comment section kung kanino yung boto nyo sa first 2 rounds. Pero sa akin, tatabla ko yon. Medyo nahihirapan ako So, round 3, ito yung magiging deciding round. Sana magkaroon na ng closure, 'di ba? So, game. Bago simulan yung round 3, pwede bang makahingi ang isang malakas na boo! 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 Oo, boo! Kasi itong MR, nung mga last na laban niya, desperado tumatak. Yung dangal ay binagsak. Mamamatay daw mga audience pag di pumalakpak. Kayong audience ay nagpanik. Todo react sa bars mo. Si Boy Tapik, imbis gumanyan, gago gumanto. Kaya grabe yung play. Yung mga tao, nag-epep-puray. Hepep! Okay. Ba't ka nagdidikta, ha? Kung Cripply, Vitrum, baka pwede pa.
Pero ikaw nagbabanta, pasistang industriya. Kasi MR ka, meaning, sa uprising ang vow. Alagad ka tul ng sining, di ka alipin ng crowd. Pero kung panaginip mo yan, sige, magka-self-doubt ka. At para lumago industriya, maging sell-out ka. Kasi kasi inasar mo pa si Lucas, nasa gubat, pamingwit yung bitbit. Kaya di marahas. Baka nakakalimot ka. Si Gon ng Hunter x Hunter, pamingwit yung armas. Okay. Diba? Tapos tinalo niya si Emzite, oo, nalagay sa hit list. Tamo, yung simpleng pamingwit, bumatay ng big fish. Kasi nung panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat. Binitbit yung kaliwa. Yung left field, pinasabog. Yung left field, pinasabog. Yung left field, pinasabog. Habang ikaw, yung left field pinasabog. Habang ikaw, basta pinasabog. Kaya, yung left field Kasi nung nawala, panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat ng kaliwa. Yung left field pinasabog, dinali na makagat. Kaya ironic sa lahat na sa malalim na Tagalog, Bisaya nag-angat. Kaya ang kapal ng mukha mong sabi... Ano yun? Choke yun? Putang ina. Totoo yun? Ihing, yung berso mo yung babasahin ng aming kaapu-apuhan na buang. Yung yabang mo abot sa himpapawid. Peking propeta na naghahatid ng peking balita na kakasamid. Habang yung Diyos nakamasid. Gising yung tulog dapat mapatid. Mas nagmarka yung isang kapatid. Mas tumatak sa'yo, di mo batid yung apo ng apo ni David. Ganyan magtawid at ganto lumago. Kaya sabayan nyo ako. Boo! 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 Bungad pa lang, ako'y bully lang. Bumalik parang boomerang. Mabubutasan, mabubura, mabubusalan, walang mabubuga. Uy. Magbubuhawi, magbubuhangin. Bumabawi, di ko bubuhayin. Mabubusabos, di mabubusog. Mabubulabog at mabubugbog. Sa Cebu ay mabubutaw at mabubutata. Sa Cebu ay mabubuhay at mambubulaga. Boo! Boo! Bully ka, Team Emar! Oo, no need ng palakpak, yan ay matatawid na at matutupad na at mapupunan pa na kahit buang ginamit ay mabubuang ka. Yeah! Kaya yung album mo na yung titulo, basta, di ipapamalas kasi kanina ka pa di nakakatakas mula sa gubat, polusyon, kay DB emosyon, sa tao delusyon, nahugot na ba? Mga panaginip mo, MR ay bangungot pala. O ito'y dream within a dream, but not what it seems. Kung akala nyo inception na magigising na lang, ito'y final destination, siya'y makikitil pa lang. Kaya round 1 game! Wag na. Pinapalaya na kita. Tung peke pinanis. Tunay lang ang mananatili, pwede ka nang makaalis. Kasi all 3 rounds, walang selfie bars o championship. Partida ko yan, di na kailangan na sabihin, pinakita ko lang. Kasi tapos na. Si Sur, Vitrum, Emar, sinusunod sa Etivac, sino matutodas. Baliktaran na ba, boss? Baliktaran na ba, boss? Para yan maulats. Yung kapwa ko kampyon, ito na yung oras. Pagsulat-sulat ka na, paring Jonas. Gago. Okay, tangina, nag-choke talaga siya doon, guys. Choke yun, oh. Choke yun. Ika-count ko yun as choke kasi hindi naman binawi ni GL eh. Kasi kapag si GL may mga ganong senaryo, tulad ng laban niya kay Sequence ata yun. Yung kunwari nagkamali siya ng lapag na mga rounds.
Laban niya kay Sequence ata yun eh. Tas yun, tama. Tas yun, yung bandang dulo, set up pala yun na yun, ganun ko pinaglaruan yung sequence. Parang ganun yung punchline ata na sinasabi niya eh. Ngayon, dun sa choke na yun, nag-aantay ako eh na may bawi ba? Set up ba yun? Kaya hindi ako nagre-react eh. Another evolution ba ng fake choke yun? 'Di ba? I don't know, pero i-count ko as choke yun guys ha. I don't know kung paano nyo i-count yun, pero sa tingin ko, it was a choke. Pero yun, nagustuhan ko yung boo, kasi pasok sa metro eh. Boo, tas mag-spit siya, tas boo. Diba? Ang galing, kasi kung paano niya can-create yung boo doon sa crowd, na ipapasok niya ulit yung salitang boo, or yung syllable na boo kasabay ng crowd. Nagustuhan ko yun. Ang creative lang nun kasi maraming nagfo-flow, maraming gumagawa ng kasama yung crowd, pero 'di ba yung iba nagbibit kasama yung crowd na pumapalakpak. Yung kay GL iba. May syllable eh. At hindi siya naliligaw doon. Kaya pasok talaga sa metro yung ginawa ni GL. Pero, unfortunately, may choke eh. So, sayang. Ito sana yung pinakamalakas na round niya. Hindi. Ito yung pinakamalakas na round niya. Kahit may choke siya dito. Sayang lang kasi bibigyan ko na siya sana siya ng 10 puntos doon kasi yun nga, pinakamalakas niya na round to. Pero yun nga, nagkaroon ng dapa doon sa gitna ng round. Okay, tignan natin. Sabi ko nga, round 3 yung magiging deciding or magiging deciding round, 'di ba? And sa tingin ko naman, nakapag-decide na ako dun sa round 3 ni GL. So, mahirap tibagin yung ganong round 3 Pero, syempre, depende pa rin yun kung ano yung ipapakita ni MR. So, game. Lahat ng sinabi mo, sa totoo lang, lahat ng sinabi mo, tama. May premyo, papasok ko yung ulo mo sa tumbong ni Sinagtala. Kasi may isa kang mali. Ang dami nun. May isa kang mali, ang dami nun. Lahat ng sinabi mo ay hindi ko kahinaan. Yan ay aking lakas. Kaya nga sa ganyang paraan mo ko sinulatan kasi alam mong yan ay aking lakas. Kaya paano ko magagalusan kung alam mong kahinaan ko'y aking lakas? Kung totoosin GL, kahit naka-D4 o kaya kitang pagtatadyak ang palabas. Kasi magaling lang magsulat etong bata pa mag-isip. Nabasa ko na yung sulat mo bago ka pa mag-isip. Bago ka pa magbura. Bago ka pa magdasa. Wala pang imahe sa mundo mo, sa realidad ko ay may hugis na. Itim at puti pa lang ang sinasayaw mo na tinta. Habang ako'y may libong kulay, ngunit balanse ang pinta. Tinanggap ko lang tong battle natin para sa dugo mo. Kailangan ko lang ng pangkulay pula. At dito ko sa Cebu na darama ganda nun. Ang aking sinisinta. Baka pinsan mo pa. Na habang binababoy kita't binabalahura ngayon ay kinikilig siya. Alay ko'y
digma ang pampanulatan na harana sa pandinig niya. Ikaw maliligaw ka lang sa mahal kong gubat, ako'y manliligaw niya mandirigma. Kaya, palipad hangin ko ay iyong hinihingay. Para kang hinihimay. Dinaig mo pa nagpakamatay sa pagsabay sa makatang bumibistay. Pinagtagpo lang tayo ng lakbay para talampakan mo ay magpantay. At si kamatayan sa akin umakbay, binayaran ka niya ng pantay. At estapahin kita, hindi kita ibibigay. Kaya sa mga nagsasabing lamang to sa akin sa kaalaman, sa'yo na. Hindi ko kailangan yan. Ano naman? Sa basurahan ng alakala mo lang yan lahat binutingting. Pwes yung kalikutan ng isip mo ay kakalikuting ko, paliwanag ng harapin mo ang tinatakasan mong dilim. Yung mga trauma mo ng bata na hanggang ngayon sa emosyon mo dumidiin. Hindi mo mahilo man sugat na nagawa kang molesyahin ng tiyuhin mo, pinsan mo, kapitbahay mo at alagan nilang aspin. Tapos dito ka mag-iinaso, sarap mong buntalin. Naririnig ko at sadyang maging ako'y nalulungkot sa gawa mong sulatin. Ngunit hindi ko yung kayang gamutin. Pero kaya kitang patayin at buhayin din paulit-ulit. Nang danasin mo ito paulit-ulit, ang malagim ng pagkapunit paulit-ulit, at mapapanood nyo ito paulit-ulit, at paulit-ulit, hanggang masulit nyo ang inyong ticket. Para namang ayaw mo, diskumpiyado kaya ata. Minsan lang ako mag-Ingles, kung totosin, purong Tagalog to. Yun ang partida ko sa mga gago na to. Hindi pa ako nag-i-Ingles kahit alam mong doon ako magaling. Gusto mo? Hindi, di ba? Magkasukutan. Sige. Gusto nyo? Esam, paano? Hindi kayo ang masusunod! No motherfucking way! Natanda mo na, walang daan. Para matakasan mo ang tadhana mo na hindi mo na matandaan. Kontrata namin ito ng kaluluwa mo na kanyang pinirmahan. Binabawi ko na ngayon ang buhay mo na kanyang hiniram at yung kaluluwa mo na pahulugan. Palakpakan! Tapos na gago. Utang ina Emer to. Utang inang Emer. Chatro talaga yung estilo eh. Nakikita ko talaga siya as at chatro eh. Paano siya mag-perform. Lalo na yung laban niya kay Marcong Bungo. Tangin na ano talaga yon men. Chatro talaga yung performance ni ni Emer. Okay, going back. Hindi ko alam kung mag-agree kayo sa vote ko, pero I'll go with MR. Strongest round ni GL yung round 3, pero yun nga, nagkaroon siya ng choke doon. Kinount ko as choke yun, guys, ha. Hindi ko alam kung paano nyo iti-take yun, pero kinount ko as choke yun. Round 3 ni MR, ayun din yung pinakamalakas. Sobrang, ang aga niya nakuha yung momentum, kaya para sa akin, sobrang tindi nun. Pagkakuha niya kasi ng momentum, hindi na nawala eh. Hindi na nawala yung momentum. Patong pa yung energy, yung performance. Lalo na yung gusto nyo mag-English, hindi kayo masusunod. Ang ganda nun. Diba? Ang ganda nun. Yun, strongest round ni GL yung round 3, pero para sa akin, strongest round din ni MR yung round 3. It's 10-9, lamang lang ng isang punto si MR. I'll go with MR dito. Hindi ito yung GL na ina-expect ko, hindi ito yung GL na inaantay kong bumatel as a champion, 'di ba? Maganda yung concept. Alilinawin ko lang. Maganda yung concept ni GL, maganda yung performance, maganda yung delivery which is given din sa kanya. Pero ang kulang sa performance ni GL is yung bigat ng punchline. Tapos, yun nga, nagkaroon pa siya ng choke. So, ayun. Sayang.
Pero 1 and 2 tinabla ko, sobrang dikit nun. Sumabay kasi si para sa akin sa napanood ko, sumabay si GL sa performance ni MR. Yung kung paano magsulat si MR, tinapatan ni GL yon. And sa tingin ko, mahirap tapatan yung ganun Kasi tinan mo yung sabi ni MR. Nagmukhang rebat kasi yung round 3 ni MR 'di ba? Sabi niya, hindi lahat ng sinabi mo hindi ko kahinaan. Kaya ano yung sabi niya? Kaya nga parang kalakasan ko 'yon. Kaya nga ganyan yung sulat mo sa akin, 'di ba? Naalala niyo ba yung ganung linya ni MR? 'Di ba? Ang tindi. So, ayun, doon pala nakuha na kagad ni MR And feeling ko hindi naging enough yung sulat ni GL dito para kay MR. Tapos si MR naman nagmukhang rebuttals yung buong round 3 niya kasi para kay kay GL So, final score 8-8-9, that's 25 I think. Tama, 25. So, 25 points for GL. Kay MR naman is 26. 8-8-10. So, ako, I'll go with MR dito. Hindi ko alam kung sino yung panalo dito, guys. Pero, para sa akin, MR ang panalo dito. 15, GL, sa sarili nyo, para sa buong event natin. Sino kaya ang panalo? Ang boto ng orado, 3-2, pag-iay, para kay GL. 3-2. Dikit, 'di ba? Either way. Judges tayo, guys. Sige nga pala yun. Shoutouts, Juju. Ang mga dumayo. Walang pasalamatan lahat ng pumunta ngayon dito sa Gubat at sa lahat ng sumusupo ko. At binoto ko si GL first and second round. Dikit yung laban. Pero Dikit nga nakuha ni GL yung first round. Yo, GL versus MR. Binoto ko si GL. Round 1, dikit sa akin yan kasi may part na parang na-rebut na MR yung about sa music niya, pero binigay ko sobrang konti-konting lamang kay GL yung round 1. Round 2 kanya din, MR sa round 3 kasi may stumble si si GL, pero sobrang ganda pa rin na ginawa niya dun, pero MR sa round 3. Actually, parang pwede nga tablay, pero binigay ko slight edge kay GL. Isa ako sa bumoto kay MR. Siguro pag video iba yung dating, pero pag sa live sobrang sarap panoorin ni MR. Inaangkin niya yung buong stage. Kumbaga parang teatro yung talaga yung diba? Ni MR. Ay putang, nasisinyo na naman yung kaparehas ko ng ng punto. 'Di ba meron din sa judgment niya kay ba yun, Ban Cripply. Yun natin, pares kami ng idea or naging judgment. Tapos ito na naman malatsyatro yung MR, which is ayun nga yung sinasabi ko sa inyo. Malatsyatro talaga mag-perform si MR, 'di ba? Sarap naman pakinggan nun para kay Sinyo, 'di ba? Galing. Stage sarap panoorin ni MR. Inaangkin niya yung buong stage. Kumbaga parang teatro yung talaga yung ginagawa ni MR. Napakagaling. Tapos round 1 binigay ko kay MR. Mas nalakasan ako sa material niya kumpara kay GL. Parang yung round 1 GL parang experiment May mga jokes siya na okay lang. Parang may mga ganun na dating. Round 2, tingin ko yun yung pinakamalakas na round GL. Pwede. Sa kanya yun. Sa round 3 naman, bukod dun sa nag-choke o maging comeback ng GL dun sa Buna line, medyo parang sa akin parang flat siya, parang okay lang gano'n. At ayun si MR, consistent pa rin yung linya niya, napakagaling. At sa mga hindi nakakaalam pala, bago tong battle na to, bumatel pa si GL. So, syempre props doon, napakalupit ng bagay niyan. Kaya binoto ko si MR 1 and 3. Tag dito MR versus GL. Round 1. Parang binoto ko pala si GL. Yung dalawang naglaban, dalawa sa current favorite ko na MCs. Aaminin ko, mas nag-enjoy akong panoorin yung material ni MR. Pero kasi yung judging ko kasi
Yung the way ako magbigay ng puntos, yun ang sinunod ko. Di ko alam kung kailangan ko nang baguhin yun. Pero round 1, nahirapan yatang sulatan ni GL si MR, no? Round 1 slow start, pinakamahinang round ni GL yun. Ang boto binigay ko kay MR. Round 2, malinaw na malinaw kay GL yung round 2. Round 3, yun nga, yung sinunod ko kasi yung point system ko. Kahit na napakahaba nung nung stumble ni GL, parang hindi kasi para sa akin lang parang hindi pa rin sumapat yung round 3 ni MR. Kaya yung round 3 binigay ko kay GL. Okay. Pero kahit kanino pwede mapunta yung laban na yun. Congrats sa kanila pareho. Okay. Marshall, isa ako sa bumoto kay MR. Dapat nga walang judging yung battle line kasi parang alam yun, depende naman talaga sa manunood eh. Dalawang magkaibang approach sa battle. Style clash, yes. Sides ng spectrum. Siguro sa akin ang naging ko na lang is kung saang concept ako pinaka nakiliti. Kasi nga, yun, if magiging magiging mahirap naman yung judging ko line per line lang na. So, sa akin parang nakuha ni MR yung round 1 malinaw. Round 3, round 2 kay GL pinakamalinaw. Tapos yung round 3 pa medyo nag-slip up pa si GL. So, yun. 2-1 MR ako. Okay, so that's it guys. Pinakatumatak sa akin yung yung explanation ni Sinyo kasi nga parehas kami na ang komento ay pang chatro talaga yung approach ni MR. Tapos yung rin yung sinabi rin ni Marshall na magkaibang dapat tabla kasi magkaiba ng approach, 'di ba? So halos the same eh. So yun lang guys. So far maganda naman yung naging kinalabasan ng naging judgment ko. Although medyo nahirapan ako sa first 2 rounds kasi para sa akin tabla talaga yung first 2 rounds. Pero nung sa round 3 nagkaroon ng clarification, baliktad kami ng naging punto ni Tipsy. Kung si Tipsy binigay niya pa rin kay GL kasi nakulangan siya sa performance ni MR. Ako naman nakulangan ako sa performance ni GL and para sa akin nakuha naman ni MR yung round 3. Yun lang, ganun lang kasimple yung unang ikot, yung unang battle review natin ngayong gabi. Susunod pa tayo siguro pamoso K3U, I don't know kung ano yung pwedeng reviewin sa channel ng Flip Top. So yun guys, kita-kits tayo sa next na review and congrats sa dalawang MC. Para sa akin, I've got MR on this battle. Peace out. Kita-kits tayo doon mga humag.